VP, VP, yung statement mo na ayaw ng titigin mo, bobo na ang nasa administration. Sinabi ng palasyo na emosyonal ka dapat na ay pasay pa lang. Ayan, no? Dahil sinabi nga niya na bobo, sabi doon ng ano, emotional daw si... Emotional daw si Inday Sara. Oh, putangin na mo, Claire Castro. Tanga-tanga ka. The last time na nakita naming emotional si Inday Sara, pinagmumura si Lisa Satanas niyan. Tsaka si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez. Huwag mo nang antayin na si Inday Sara ay mawala sa composure at pagmumurahin ka, putangin na katapusan na ng karir mo yan. Huwag mo nang pangarapin. Kalmado pa si Inday Sara kaya tinawag ka lang na bobo. Okay? Kalmado si Inday Sara kaya tinawag ka lang niyang bobo, walang utak, oh, estupido, dumb. Ayan, kaya kanya tinawag na gano'n, kalmado pa siya. Imaginein mo kung hindi siya kalmado, putang ina, wala ka nang mukhang ihaharap. Claire Castro, wala kang mukhang ihaharap. Huwag mo nang antayin. Pero the fact na ikaw ay hindi makapagsalita, meron ko pa siya, when emotion is high, intelligence is low. Gago, ikaw lang yung emotion mo mababa, ang intelligence mo mababa din. So dapat when emotion is low, intelligence is high, ganun. Puta, ikaw hindi. Your intelligence is low and your emotion is low. Boba ka. Yan ang tingin sa'yo ng mga abogado ngayon sa buong Pilipinas. Boba ka. Yung mga taga Net 25, yung mga kapatid nating mga iglesia na naghahatid ng balita dyan, ang tingin sa'yo, boba ka. Si Perdi Topacio na isang abogado na magaling, ang tingin sa'yo, tae ka. Itong mga abogado na kilala ko, kahit kasi libayan, kaibigan mo na yan, ang tingin sa'yo, bobo ka. Ano pang mukhang inahar? Sabi ko nga sa'yo eh. Nakakaawa ang pamilya mo, putang ina. Kumakain sila ng pera ng taong bayan para magmukhang tanga yung nanay nila. Na pinasusweldo ang nanay nila ng pamahalaan para gawing tanga yung sarili niya. Na ang sarap ng kain nila gabi-gabi. Dahil ang pinanggalingan niyan yung trabaho ng nanay nila na pang tanga. Oh, kaya dapat ang ulam nyo isdang tanga. Oh, Inday Sara, banatan mo. When emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Yun na mabigat doon. I'm just stating a matter of fact. So it's a matter of fact that bobo si Bongbong Marcos at ito si Claire Castro. It's a matter of fact. You're stupid. Walang utak, idiote. Stupido, utak bulate. Yan ang tingin sa inyo ni Inday Sara. Hindi siya emotional. Oh, hindi siya emotional. She's actually calm. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Yun ang masakit. Oo. Oo nga. Anong ha? Ha ka nang ha eh. Totoo nga, yun ang sinasabi ni BP Sara na kulang-kulang. Putang sakit nun. Puta yung bobo. Saklap. Oy, Claire Castro, alam mo yung bobo, kahit papaano, may pag-asa pa yan eh. May dasal pa para maging makaraos ka sa pagiging bobo. Pero yung kulang-kulang, putang ina, mas masakit yun. Mas yun. Grabe ka naman makakulang-kulang. Ano yan? Si Claire Castro, putang ina niya. Abogada yan, paano naging kulang-kulang? Yan, may kulang-kulang ba na abogada? Yun ang masaklap. Tangina, abogada ka, nag-aaral ka na 10 taon, nag-bar exams ka. Tapos tatawagin ka lang pala bandang huli ng kulang-kulang ka, anak ng tinapay yan. Oy, Franz Castro, mag-take ka ng vitamins. Oh, yung from A to zinc para walang kulang-kulang. Oh, ayan oh, sabi ni Inday Sara, kulang-kulang ka daw and she's just stating the fact. Utang na, paano mo ngayon to i-counter? Para diversionary tactics mo lang yung statement mo na ikaw ang frontrunner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong
Ayan, political scapegoating. Oo, kapag ka walang ginagawa ang gobyerno, gumagawa na lang sila ng mga bagay-bagay para makatakas sila doon sa kabalbalan nila. O, di ba? Every time na meron silang iskandalo, meron silang ginagawang sino ba pinakasikat sa Pilipinas? Mga Duterte. Para mapagtakpan yung mga kahayupan nila, Duterte gagantihan nila. Dahil nga, wala silang mga kwentang tao eh. Dahil mga bobo ng mga leader, walang programa, 3 taon, ang daming inutang, walang programa, walang proyekto. Ay, paano na yan, hindi ba? So, yan, pinapaliwanag sa inyo ni Inday Sara kung ano yung political scapegoating. Oy, Claire Castro, nakulang-kulang. Makinig ka, ah. Bas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition. Grabe yun, ha? Totoo ba yun, yung nangyari dyan sa Amerika? Yung mga taga-LA, magpaliwanag nga kayo, totoo ba yan? Oh, meron daw namatay dyan, tapos meron daw, nag-check daw dun sa hotel, punong-puno daw ng mga pulbos. Oh, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan nyo nga. Oh, baka ilagay nyo nga sa comment section kung totoo yan. Pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so matuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng... Saklap naman nun. Kapag walang ginagawa yung gobyerno mo, kapag tanga kayo at kulang-kulang, magtuturo ka na lang ng ibang tao. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Halimbawa, ako, sinabihan ako, oh, ikaw, tamad-tamad mo. Ang sagot niyan, bakit si ano? Bakit si ganyan? Bakit si ganun? Ba't ako lang? Bakit si ano? Oh, may mga ganun eh, di ba? Ganyan yung gobyerno pag kasinita mo. Putangin na ituturo. Yung mga Duterte kaya. Oh, ayan oh, crime against humanity, dali na sa ICC. Oh, putya yan. Kakahiya. Nung taki mo, ito ang itsura ng gobyerno natin sa paningin ng bawat Pilipino. Pinakamasakla, pati sa ibang bansa. Anak ng tinapay ka, Claire Castro, hindi ka nahiya. Kayo mga kapamilya ni Claire Castro, putya, hindi kayo nahiya. Kung sabi nga, may nakausap nga ako dito sa Davao. Sabi niya, kung ate ko yan, tinadyakan ko yan. Oo, anong ha? Kung kahit ako, kung kapatid ko yan, baka sinipa ako yan. Tangina kung ano-ano lumalabas sa bibig, meron pa siyang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masaklap pa sa mabahong isda. Lalong-lalo na siguro yung mga leader na nagsasabi hindi nila mahal ang Pilipinas. Putang ina mo, Claire. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas? Kaya nga gusto na namin kayong mamatay lahat eh. Sa sobrang pagmamahal namin sa Pilipinas eh. Para mawala na yung mga salot sa lipunan eh. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas para sabihin mong maggamoy malansang isda sila? At kailan pa sila hindi nagmahal sa wika? Nagtatagalog naman sila, nag-i-English pa nga sila para maintindihan lang ng mga foreigner. Never naman sila naging chick. Alang nang tinapay ito si Claire Castro, basta na lang siyang may masabi kahit wala ng kwenta. Tangin na sinasayang mo pera ng taong bayan pinapasweldo sa'yo. Sigurado ako magkano lang ang sweldo ng isang USEC? Magkano lang ang sweldo niya? Mga nasa 250,000, 300,000. I believe hindi ako tatanggap ng 300,000 para magmukhang tanga sa harap ng mga Pilipino araw-araw. Mas malaki yung pailalim na binabayad sa ulul na yan. Oh, sigurado ako, walang tao na tatanggap ng 300,000 para lang magmukha kang gago. Nag-aral ka ng abogasya tapos magmukha kang tanga. Hindi naman siya dati ganyang katanga eh. Yung magpapakalat ka ng fake news para lang meron kang maibalita, maisabi sa press corps. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi malaki ang binibigay sa'yo. Kaya sigurado ako, putayin na yung under the table nito. Yung mga bonuses na nakukuha nito, puta limpak-limpak yan. Pustahan tayo, sabi ko nga sa inyo, mukha ng repolyo yan eh. Yung mga damit nila, tinan mo mukha silang repolyo. Dalawa sila noong spokesperson ng kongreso. Putang ina, para silang mga lettuce. Ang sarap isaw-saw sa samgyupsal eh. Kita mo ang lalaki ng mga damit. Sabi ko nga noong nakaraan, para mga mariposa.
Para sila mga guryon, mga saranggola na lilipad. Putang ina, minsan naalala ko, minsan pag nung kumain ako ng repolyo nung nakalaan, naalala ko yung damit nilang dalawa eh. Tayo na parang mga repolyo at saka mga pechay bagyo. Di ba ang lalaki ng mga damit hindi umuulit ha. Yung isa nga putang ina eh. Yung taga-congress nga dating bukbukin ng mukha ngayon, puta make up na. Mga walang hiya kayo talaga, mga sweetik kayo. Puros pangungurakot lang ginagawa niyo sa Pilipinas, mga hayop. Programa, kung wala ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na BP. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung Ayan na naman yung official business eh. Tangina kasi to si Castro, napakaboba talaga eh. Castro, napakatanga mo talaga eh. Ipinaliwanag na nga, dahan-dahan pa nung sinabi, anong hindi mo maintindihan? Putangina, pinaglihi ka ba sa ano? Pinaglihi ka ba sa isda? Putangina, ang bilis mong makalimot. Sinabi na nga ni Inday Sara na hindi nga siya official. Kasi hindi gumastos ng pera ng taong bayan. Pero nagpunta pa rin ako doon, nagtrabaho ako. Ano ba yung trabahong ginawa ko? Hinarap ko yung mga Pilipino at sinagot ko sila sa mga katanungan nila patungkol sa mga nangyayari sa bayan. So hindi siya official business, hindi gumamit ng pera ng gobyerno, pero nagtrabaho ako. Ngayon, kailangan ko bang mag-report sa inyo? Tanga. Ba't ako magre-report sa inyo? Hindi nga official business yun eh. Di ba? Putangin na mo kasi Bongbong Marcos nga, ang dami ng pinuntahang bansa niyan eh. Ang daming pledges na business, kahit isa, walang natupad. Sa 3 taon, punta ko sa ang bansa yan. Hiningan nyo ba ng report? Ha? Nag-report ba sa taong bayang kupal na yan? Minsan nagsasabi lang yan, ang daming investor. Magagaling ang mga Pilipino, ang daming investor. Putangin na, tinan mo, ang daming investor. Wala. naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino rin ang tumasok sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Ay, bobo ka pala eh. Wala ka pala, bobo ka talaga eh. Oh, bobo daw si Franz Castro, pinaliwanag na, hindi pa naintindihan. Nakawawa din tong tao na to, no? Franz Castro, kung ko sa'yo, putya yan, lumayas ka sa Pilipinas. Pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, lumayas ka na sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na matumira, at least doon, hindi alam yung mga kabubuang ginawa mo sa Pilipinas. Pero dito, pag dito ka tumira pa rin, putangin na araw-araw, pag nakita kita sa mall, tatawagin kita, ang bobo! Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Mahina, kulang-kulang, putya kawawa. Mahina, kulang-kulang, bobo. Lahat na ng adjective. Nagamit natin yung Inday Sara dahil sa katangahan ni Claire Castro. Putangin na. Claire, sabi ko nga sa iyo eh, bago mo ayusin yung itsura mo sa tuwing humaharap ka, ayusin mo yung utak mo. Ang hirap mong kausap. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple. Na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Mas magandang term ng bobo, Claire Castro, ganun. Bongbong Marcos, ganyan. Oh, House of Representative, ganun. Oh, yun ang term, other term. Idiom. Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, ang sa gani, ng bugo gani? Bugo. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, sa ang bugo. Oplok. Oplok, mas matindi yun. Dahil inang tawag ko na sa'yo ngayon, Oplok. Oo, BBM Oplok. At saka Claire Castro Oplok. Mas worse na nasa bobo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero Kasi yung Oplok, puta, ibang klase na yun. Kumakain na ng echas yun at saka ng dura ng tao. Kumakain na ng sipon. Sobra naman yung Oplok, grabe ka naman. Ang tanga si Claire, pero Oplok, pero parang medyo malinis na Oplok. nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi hindi siya Mantakin mo yung slow, hindi pwede kay Claire Castro yun. Kasi yung slow, may intindihan mo, matagal nga lang. Puta si Claire Castro, walang naiintindihan eh. Utangin na parang yung utak niya bato.
Hindi talaga gumagana. Bobo, slow. Tsaka hina lang, no? Anong pang iba? Bobo na lang. Di ba? Yan yung example ko. Kita nyo, na kailangan ko pa mag-explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. I mean, sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Mangay, please, Mr. Mayor. Hindi, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nasa Ayan, OFW naman. O pakinggan nyo mga kababayan, ano masasabi niya sa mga OFW na mga pinabayaan niya yata ni Bongbong na masabugan ng missile ang mga yan? O pakinggan natin. Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home, or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment, yung topic, binabalik nila sa political persecution, yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Planong pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English ang bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. No. Intelligence. That is significant impact on the Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, he said. Kanus ana? Niya gisulti tinuod na niya gisulti niya. Justice Secretary Mr. Regulasek said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a Justice Secretary, anong word ng okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear? Alam mo, ito yung pinakagago sa lahat, si Boying Rimulya. Oo, na hindi na daw ipupursue dito sa Pilipinas yung war on drugs ni Pangulong Duterte, pababayaan na lang daw niya sa ICC. Kesyo wala na daw ebidensya, nasunog na daw ebidensya. So, ang sinasabi nila is hindi na sila makakapag-file ng case dito sa Pilipinas at papabayaan na nila sa ICC. So, makikipag-cooperate na sila sa ICC, dadalhin yung mga testigo ron. Tingnan nyo ha, pera ng taong bayan ang gagamitin. May eroplano papunta dun. Pero walang eroplano magpadala ng mga Pilipino galing ng Middle East, pauwi ng Pilipinas ha. Sinabi ni Claire Castro ng boba na yan na hindi daw siya direkta. This is not directly cooperating with ICC. If it's you're not directly cooperating, so it means you're indirectly cooperating with the ICC. O hindi nakikipag-cooperate pa din kayo, putangin na nyo, anong ka-fake newsan nyo na sinasabi nyo na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC when you are indirectly cooperating sa ICC by means of dalin itong mga tao na to gamit ang pera ng taong bayan ha. Gamit ang pera ng taong bayan, mga Pilipino din ito, sabi mga testigo Pilipino. Eh yung pinipersecute doon Pilipino din, dati pang presidente.
Walang kaso sa Pilipinas. Putang ina, kinasuhan nyo dun. Ibig sabihin, walang nilabag na batas sa Pilipinas. Pilipino din yan dating presidente, mas matimbang pabuhay nito mga putang inang pamilya ng adik na ito. Di ba? Babayaran nyo gamit ang pera ng taong bayan. Ito matindi. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na mga witnesses na ito. Hindi naman sa pag-ano. Ayaw daw nila sa witness protection program sa Pilipinas. Oo. Ayaw nila sa witness protection sa Pilipinas. Oo nga. Ayaw nila. Ibig sabihin, ang gusto nila, mag-witness protection sa ibang bansa. Wow! Oo, sa Europe. Tangina, ayaw nila ng witness protection sa Pilipinas. Gusto nila sa Europe. Sila magpa-witness protection. Putang ina, intindi Adik ang mga pamilya nito. Pucha, gusto nila sosyal. Sa Europe pa sila magtatago. Ayop, lakas. Tindi. Ang titigas ng mga mukha nyo. O hindi ba kapwa Pilipino ninyo pinipersecute sa ibang bansa, hindi ibang lahi ang judge, na Pilipino din, tapos sasabihin ninyo, makabayan kayo, para sa bayan yung ginagawa ninyo. Gago kung para sa bayan yung ginagawa ninyo at gusto nyo talaga ng accountability dito sa Pilipinas. Dito nyo si Pangulong Duterte kasuhan. Dito tayo maglaban-laban. Bakit sa ibang bansa? Kasi, so parang inaamin ni DOJ Secretary na hindi siya epektibo bilang isang DOJ Secretary for 3 years. Walang kwenta ang korte natin. So dapat kung walang kwenta korte natin, lumabas na lahat ng kriminal, lahat ng may mga kaso, tapusin na. Wala palang kwenta korte natin Kasi sa ibang bansa pa tayo umaasa Dapat palabasin nyo na si Pastor. Palabasin nyo na si Pastor. Wala naman palang kwenta yung justice system natin O sila Leila de Lima, okay, nakalaya na Talagang walang kwenta justice system. Mantak mo nakalaya. O palayain na natin lahat ng may mga kaso. Lahat, ilabas na natin ng mga nasa kulungan. Mali ang mga hearing ng mga yan dahil walang kwenta korte natin According mismo dito sa DOJ Secretary na hindi na nila ipupursue dito sa ibang bansa na lang. Yung kaso ng EJK, anak ng tinapay, wala kasi kayong ebidensya talaga. So wala kayong ebidensya dito, paano magkakaroon kayo ng ebidensya doon? Testimonya lang? Testimonya lang? Putangin lang yan. Tanga-tanga ninyo, nakakaya tayo sa ibang lahi. Sasabihin nyo, ano mga ebidensya ninyo? Yung testimonya niya, gago, it's not what you can say in the court. It's what you can prove. Kailangan may mapatunayan kayo. Anong patunay ninyo? Lahat naman pala kayo, tinuturo nyo lang itong tao na ito, wala kayong ebidensya Paano nyo dito nga sa Pilipinas, hindi nyo ma-file yan dahil alam nyo, hindi magfa-fly. Dahil alam nyo, hindi dismiss ng mga prosecutor yan, wala kayong ebidensya. Trial by publicity naman itong ginagawa nyo. Cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory. So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term ng ayoko yung stupid kasi masyado siyang gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung the officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. That according to Secretary Mulya, yung government yung pupunta para nalhin yung mga witnesses sa Senate sa start ng trial. So, may reaction na. Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nandidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa. Yung sinasabi ko, isasakay mo sa eroplano, itong mga punyemas na ito, mga salot sa lipunan, ng mga witnesses na ito, sasakay mo, dadalhin mo ron, bubuhayin mo, palalamunin mo, gamit ang pera ng taong bayan, laban sa isang presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas. Ganyang kademonyo itong administrasyon na ito. Yung mga kababayan natin ng mga bagong bayani nagpapasok ng pera sa Pilipinas, nagtatrabaho ng legal, hindi nagtitinda ng droga katulad nitong mga kamag-anak nitong mga hayop na ito. Ay na sila yung hindi mo maiuwi dito sa Pilipinas dahil walang budget. Walang budget Saan ka naman? Nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka,
meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos noong ikaw ay nanalo ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example, yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay budol! Ano mas magandang, hindi. No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah. Nasa na tayo sa pag-workout for those two countries? Kasi busyal din po, di ba ito din sa magiging mayor din ni former president? Hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath. Hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Kung intervene si DILG at ang matter, hindi siya makatake off yung by June 3rd. Dili. I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. Or hindi ibig sabihin na nasa siya Ayan, mainit. Ano pa? yung isa sa dalawa na kandidato. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I Ayan, no, yun na. Medyo okay na yung usapan niya.